Good day to you, Sir Delio. My name is Lim Deirdre Manuel from BSIT 3C, and I am the leader for this group, and these are my members. Castillo and Angelo. And Prince Leonard de Villa. And Edmond Bagpantay. For today, I will be introducing you our system that is called Lemerish Beach Hotel Resort Reservation System. We made this system to create more opportunities for other people or tourists to reserve more everywhere and anywhere. This system will benefit people who are working inside Lemerish Beach Hotel. The system can add, edit, delete, search, and also store data in the database. Now, this system has a limitation that we can offer packages, discounts, and cannot transact any form or kind of payment. This system contains a navigation bar where the user can freely navigate inside the system. Next is the reservation, where it contains all the detailed information for the reservation. And lastly, contacts, where you will find the contacts for the Lemerish Beach Hotel. So, ayun po. Ang pagbukas niya po ng aming system, makikita niyo po dito. Ito, Lemerish Resort. Katulad nga po na sabi namin sa introduction, ang Lemerish Resort nga po ay naglalaman lahat ng details about sa mismong resort po. Katulad nito, feel free to explore. Kung wala kayong alam sa mga room, nandito lang po. Rooms, ito po ang available rooms po namin. Sa VIP, yan po. Yan ang available rooms namin sa VIP. And then sa cottages naman po, yan. 3 po ang amin sa cottages na available. Sa pools, marami din po yan. Yan. Tapos sa playing area, ito naman. Tapos dito naman yung About Us, Our Services. Ito naman yung footer namin. Tapos meron kami dito yung button, back to the top. Back to top. Babalik kayo sa taas. Tapos dito naman, sa navbar na contact, makikita nyo? Yan. Makikita nyo po dito. Yun. Bale, yun lang po. So, good day po, sir. So, ngayon, papakita ko po sa inyo kung paano po gumagana yung para sa pag-a-add po sa reservation sa Lemerish Resort na ginawa po namin. Para po dito, meron po nakalagay dito na search for rooms para mas manabigate po kung alimbawa po na gusto nyo po magpa-reserve sa room. Ang nakalagay lang po dito ang limit po ay hanggang 3. Room 3, room 1, room 2, and room 3. At para po malaman nyo kung puno na, isa-search na lang po dito kung sa date na yon na halimbawa po ay itong January 1, 13. Ito po, itong January 13, nakuha na po yung room. Mas madali nyo po makikita kapag sinearch na po dito yung room. Let's say room 1. Ayan, so makikita nyo na po kung ilan po yung nag-check-in po para po sa room 1. Dito nyo din po makikita yung sa date, kung kailan, para ma-sure nyo po kung sa araw na yon kung ilan po ang nakapag-check-in na po para doon. At kapag po may space pa, yun na din po yung makakatulong. So, para din naman po sa contacts, kung halimbawa naman po ilampas na po sila sa checkout, pwede po nilang i-message yung nag-check-in po para doon. Dahil doon po sa contacts ng sa customer. So, back po natin. Para po dito sa add reservation naman, click nyo lang po yung nasa baba na add reservation. So, makikita po natin dito yung pag-i-input po ng information po ng customer at nung gusto po So, first, kailangan nyo po muna ilagay yung name. Make sure po na ayun po talaga yung inyong pangalan. Para kapag hinanap po doon sa reservation list, nandun po agad yan at hindi na pa. Pero kung gusto niyo po magpa-edit at gusto niyo ipabigay sa isang tao o halimbawa pong parents, pwede niyo na ipa-edit
At i-explain po yun mamaya ng isa po namin ka-member. Silalagay naman po dito yung email. Kasi kay ito. So, contact. Dot din po ay tama ito. Tapos, ito po yung sinasabi ko na pag drop down, may mga option po dito para sa mga rooms. Merong room 1, 2, 3, and para po sa VIP. So, yun po ay 1. Lagyan natin yung VIP. Tapos, dito po, magpapakita din po dito yung sa calendar. Para po mas makita din po yung para sa mga months. Ma-check-in nyo kung anong araw yung. Kung Tuesday, Wednesday nyo gusto, kung papatak yung date. Kaya lagay po, tas din po natin ay 12, Friday. Tapos yung oras po ng check-in, 12. Tapos ang oras po ng check-in ay, natin ay 6 a.m. ang check-in. At ang labas naman po ay, sabihin natin pong 8 ng gabi. Ayan. So, ayan po, nandiyan na po yung lahat. At kapag sure na po kayo, or kung gusto nyo i-cancel, pwede naman po yung X na lang. Kung gusto nyo naman po ipasa na, submit. And po, may alert na new record inserted. Is okay. Darating na po ulit siya sa reservation list. At nandito na po sa baba yung information po. Yung data nung pa-reserve. Yan. Tapos kung pwede naman po din ito ay pwede din po magpa-edit dito sa update at pwede rin pong i-delete. And para naman po sa pag-update dito sa system namin na Lemerish Resort Beach Hotel. Ito lang kayo sa reservation. Punta po kayo dito sa kaninang nilagay ni Prince na reservation, which aring Deirdre Emmanuel. Click lang po natin ang update. Let's say may palit ng pangalan. Kunyari po gawin pong akin, Castillo Ian Angelosi. Tapos papalit po ako ng room. Dahil room 1 po na dito, gawin po natin, let's say, room 3. Palitan din po natin ang date. Gawin natin 15. Tapos ang check-in ko po is gawin natin 17 ng 6 a.m. Tapos ang check-out po natin is 22 ng 8 p.m. Click po natin ang update. Na po, nag-alert na po. Record updated. Okay. So, ayun po. Lumabas na po ang update natin. Ari po yung sa aming search room, kung gusto niyo pong hanapin yung mga halimbawa po, room 1. Nakikita po natin ang mga name na nagpa-reserve. May halimbawa po ito po, DJ, Emmanuel, Seth, at ari po mga contact number. Tsaka ari po yung date, at saka ang oras po sila nag-check-in, at anong oras din po sila aalis yung check out po. Halimbawa naman po, ari naman po sa VIP room. Kita rin po natin ang ating mga sa po, sa VIP. Ari po, sina Chris, andun lang po. Parang tulad na rin po sa room 1. Pagka sinex nyo po, makikita nyo po yung dito sa VIP. Ari po contact number, email, kompleto po tayo. Room o VIP, halimbawa po kung gusto yung hanapin, dito po yung date, check-in, ang oras, kung oras po sila alis, check-out. At para naman po sa pag-delete ng record,
Pindutin nyo lang po yung delete. Ari po yung nilagay kanina na prints na in-update ko naman. Click delete and yes. Recorded, delete, deleted. Tapos makikita nyo po dito yan sa database. Automatic na. Start lang po natin. Ayun po, biglang nag-disappear. So, as you can see, sir, ito po yung homepage namin. Dito sa testing.php, makikita nyo po yung lahat ng codes na ginawa namin sa homepage namin. So, dito po makikita nyo yung style. Pinagsama na namin dahil para isahan na po. Tapos dito makikita nyo yung context ng aming homepage. Bali, ito yung navigation bar. Ito yung sa content section po. Tapos ito yung carousel, carousel picture po. Yung automatic image po. And then dito naman po sa sunod naman po, itong div class explore dash box. Dito nyo makikita yung aming ginawang code na dito po. Ayan, ito po, yung parang, yung nagsasort po siya ng rooms po or activities po. Tapos dito naman sa code na reservation.php, ito po yung aming sa database po na mag-add, update or delete. Pwede rin kayo mag-search din dito. Ayan, ito yung style namin po. Ito yung navigation po. And ito naman po ay sa modal para po sa add button. Ito po yung JS na ginamit po namin na binigay nyo rin po sa amin, sir. Tapos ito po yung sa loob ng modal. Tapos gumamit din kami ng datetime picker at saka date picker. Ito rin po yung codes ng add button at search button. Yan. Ito naman makikita yung table po. Bale, next po dito ay confirm delete. Dito may confirmation of delete ba? Kung yun nga, katulad nga from the word confirm delete nga po. Yan. Tapos next naman po delete.php, yung pagdi-delete po agad. Tapos dito sa update record. Ito po yung sa edit.php. And lastly, yung connection sa database. Yun lang po.